Okay, so we're back again sa book of Revelation. So we're now in chapter 15, the shortest the shortest chapter in the book of Revelation, chapter 15. If you notice, it has only 8 verses. So let's try to study the verses in this chapter. So in Revelation chapter 14, John sees the vision of the battle of Armageddon on the last part. In the last part, we can see how God will judge the nations or the wicked nations, those who reject or will reject the Lord Jesus Christ. And then, in chapter 16, we can also see in the last part of chapter 16, the battle of Armageddon. And as I told you earlier, during our first studies, the book of Revelation is not really written in chronological order. So, sa Hebrew literature kasi, sometimes it has a general statement, and after that, babalik doon sa details about the general statement. So it gives us the full view first of the scene or the full scene, then it goes back to give us more details about the general view. As I've given in my example before, like in the book of Genesis, during the creation, God created the heavens and the earth. But the details about the creation was stated in the following chapters. So ganun po yung sa Hebrew at ganun din po sa book of Revelation. And sometimes there are blanks. We have question marks like, ano kaya ang nangyari dito? What happened during this time? And so there are the blanks, and there are also chapters, or there are verses that will fill in the blanks or fill in the gaps. So, chapter 15 is one of these chapters. Isa ito sa mga chapters na nag-fill in dun sa mga gaps. Kagaya po dito sa Revelation chapter 14, nakapalaman itong Revelation chapter 15, and then sa Revelation 16, babalik na naman doon sa wrath of God at kung paano yung last battle of God, which is the battle of Armageddon. So, probably the 7 seals, the 7 trumpets, and the 7 bowls of judgment are running concurrently. Kasi makikita nyo yung pagkakahawig. And every time you reach the 7 judgment, there is always a gap. Kung mapapansin ninyo, from the 7 seals, and then the 7 trumpets, and also the 7 bowls of judgment. So, chapter 15 is a sort of filling in the blanks, and we now move from the scene, from the earth, to the heavenly scene. Once again. Kaya dito sa chapter 15, we can see on the title, A Scene of Heaven. Kasi nakita po natin na sabi sa verse 1, Then I saw another sign in heaven. So again, it is in heaven. And again, it is a sign. No? So this is the third sign in the book of Revelation. The other 2 signs are written in chapter 12. Ano po yung first sign? A woman clothed with the sun. Sa Revelation chapter 12 verse 1. And then ang sabi doon sa Revelation chapter 12 verse 3, and another sign, a great red dragon. So, yung pong dalawang yun are called signs. And in chapter 15, this is another sign. So, this is the third sign, a sign in heaven. So, great and marvelous 7 angels who had the 7 plagues, which are the last. Ang emphasis dito are last.
the 7 plagues which are the last. And this refers to the 7 bowls of judgment. No, that will be tackled next Sunday in full view. Yun pong 7 bowls or 7 vials of the wrath of God. And ang sabi dito, the 7 angels who are the 7 plagues which are the last, because in them the wrath of God is finished. So this is the final wrath of God. And in the New Testament, we also see the warnings of the Lord Jesus Christ and also the warnings of Apostle Paul and all the disciples or the writers of the New Testament. They always say about the coming judgment. And I don't remember the verse, but in the New Testament, we also read the verse that says it is a terrifying thing to fall in the hands of the living God. I forgot the verse, but it's there. Okay? So warnings from the Old Testament also, like Isaiah. Isaiah says, "Behold, the day of the Lord is coming, cruel with fury, burning anger, and he will exterminate the sinners." Ezekiel also says, "Behold, all souls are mine, the soul of the Father as well as the soul of the Son is mine, and the soul who sins will die." And Amos also says, "Prepare to meet thy God." So, the love of God is seen in both Old Testament and New Testament. But we also see the wrath of God. Pinapakita na ang Diyos ay pag-ibig at the same time, ang Diyos din po ay Diyos na namumuhi. Namumuhi po siya sa kasalanan. And He is also a God of judgment. So it is true that God is a God of love, but at the same time, He is also a just God. And because He is a just God, He will also come to judge the earth. Kaya yung prayer po ng mga saints, na how long, O Lord, are you going to refrain your judgment from those who sought our lives? Ang sagot po dito ay makikita po dun sa pagbuhos ng final wrath of God. At makikita po natin ito in Revelation chapter 16 and onward hanggang sa Revelation chapter 19. And after that, makikita po natin yung pagbalik ng Panginoon after the judgment of the 7 years of great tribulation. And doon po sa wrath of God, we can see the sowing and reaping wrath. We all know that whatever a man sows, he will reap. Ano man po yung itinanim ng tao ay kanyang aanihin. So that is one of the laws of sowing and reaping. Ano yung laws of sowing and reaping? What you sow, you shall reap. Okay? And then, you reap later when you sow. Kapag ikaw ay nagtanim, hindi ka kaagad aani. It will take time. Depende sa kung ano ang iyong tinanim. Kagaya rin po nito, there is that sowing and reaping wrath of God. Na maaari ngayon, parang nakikita mo na parang bulag yata ang Diyos o parang bingi ang Diyos. Na kung talagang merong Diyos, bakit hinahayaan niya ang mga bagay na nangyayari sa paligid natin? But there will be the final judgment of the Lord, and He will come to execute His justice. Doon po sa lahat ng nasa isip po nila ay nawalan sila ng justice. And so there is that sowing and reaping wrath, and there is also the cataclysmic wrath of God. This is the wrath of God shown when He destroyed Sodom and Gomorrah, when He cursed Chorazin and Bethsaida. And when He also judged the earth with a flood in the days of Noah. Ito po yung judgment ng Diyos. And then there is also the wrath of abandonment. What is the wrath of abandonment? It is indicated in Romans chapter 1. Yung sabi po ng Romans chapter 1 that God turns the wicked men over to their sins. Parang sinabi ng Diyos, okay, gusto nyo yan, bahala na kayo dyan. Gusto nyo yung kasalanan na yan? Sige. Okay? God permitted or allowed them, or they turned
them over to their sins. And so that is the wrath of abandonment. Kaya nga po sa ating mga Kristiyano, nakakatakot na hindi mo na maramdaman ang tinig ng Diyos kapag ikaw ay nagkakasala at parang matigas na ang iyong puso. Nakakatakot po yun. Bakit? Kasi tumigas na yung heart mo, hindi mo na narinig ang Holy Spirit, andun po ang judgment ng Panginoon. At kung anak po tayo ng Panginoon, maririnig po natin yung boses ng Panginoon because the Holy Spirit is dwelling in our hearts. And then we also have the eternal wrath of God, the final wrath that is coming into the whole world that results in eternal hell. Ito po yung final wrath of God. And we have learned that the final wrath of God begins to unfold during the 7-year tribulation period after the rapture of the saints. And we are now in chapter 15 and we are now in the middle, no, not in the middle, but on the end, near the end of the period sa ating pong pinag-aaralan. While the time of tribulation is a time of joy and a time of redemption for all the Christians sa lahat ng na-rapture, it is also a time of great horror to those who will be left behind and to those who have rejected the love of God and the grace of Christ. And so we studied about the 7-sealed scroll. When the 7 scrolls were opened, the first is about the false peace by the Antichrist, and there's war, there is famine, there is death, there is martyrdom, there is terror on earth, and also the sounding of the 7 trumpets. At yung 7 trumpets na yon, makikita po natin yung judgment pa din ng Diyos. The first is the hail and fire, volcanic eruption, earthquake, 1/3, lahat po ito, a huge meteor from the sky will fall to the sea, affecting the sea, no? And then the fresh water, 1/3 is affected again, and then 1/3 again sa heavenly bodies. And then Satan and the demonic cohorts will be released, the fallen angels will be released, and Christ's reign is also foreseen. So nakita po natin yan, at mapapansin po ninyo, 1/3 John. But after that, on the 7 bowls, makita po ninyo yung buo. Lahat na. So, meron pong judgment ang Lord in order to give chance for those who have rejected the love of God na magsisi sila, magrepent sila. Pero pag hindi po sila nagrepent at nagsisi sa kanilang mga kasalanan, ibubuhos po niya yung buo. That's why it's called bowl. Ang sabi po ng King James Version ay vial. And when we think of the word vial, para lang siya yung maliit na portion na ibinibigay sa mga may sakit sa hospital. We call that vial. But actually, the translation for that is bowl. Bowl, puno. Yung puno na, ang sabi po dun sa pinag-aralan po natin, hinog na yung grains, hinog na yung grapes, at kinakailangan na itong maging juice or kinakailangan na itong matrampol para maging juice. Dito naman po, puno po yung bowl. Yung pong 7 bowls na hawak po ng mga angels, nandun po naglalaman ang lahat po ng galit ng Diyos dahil punong-puno na po ito. So, ibig sabihin na pupuno pa din po pala ang Diyos. Kaya nga, no wonder kahit po tayong mga tao, napupuno din po tayo. Di ba? Pero kapag po napuno pala ang Diyos, ay bubuhos po niya yung kanyang bowl of judgment sa mga tao. And now, chapter 15 introduces. This is an introduction. Bagamat ito po ang pinakamaikli na chapter sa buong Revelation, this is the chapter that introduces the 7 bowls, doon po sa chapter 16, or the vials of God's wrath. And chapter 15 and 16 deal with the last 7 plagues. Emphasis on the 7 last plagues, which are bowls of judgment poured out. Revelation chapter 15, verse 2. Let's go to verse 2. And I saw something like a sea of glass, mixed with fire,
And those who had been victorious over the beast and his image and the number of his name, standing on the sea of glass, holding harps of God. Ito po yung makikita po natin dito. So ano po yung nabasa natin sa Revelation chapter 4, 6 na nandito ulit sa Revelation chapter 15? The word or the phrase, sea of glass. Puntahan po natin sa Revelation chapter 4, verse 6. Yung Revelation chapter 4 po ay, again, a scene in heaven. So ito pong vision dito sa Revelation chapter 15 ay katulad po ng scene sa heaven. Pareho pong sa langit ito. And in verse 6, ang sabi po dito, and before the throne there was something like a sea of glass, like crystal, and in the center and around the throne, 4 living creatures full of eyes in front and behind. So pinapakita po dito na ito po yung throne, dito po nakaupo ang trono ng Diyos sa sea of glass. Kaya sabi ni John, nung nakita niya something like, kasi nga hindi niya ma-explain ng mabuti, pero ang sabi niya, something like a sea of glass. So ito po yung nakita niya ulit, yung nakita niya dun sa Revelation chapter 4, nakita niya ulit dito po sa Revelation chapter 15 na I saw something like a sea of glass. At doon po sa sea of glass, ano pong nakikita niya? Those who had been victorious over the beast and his image and the number of his name, standing on the sea of glass, holding harps of God. So, kung yung sea of glass, nakikita po natin dito, ang trono ng Diyos, sino po ang nandun sa harapan ng trono ng Diyos? Lahat po ng mga victorious. Lahat ng mga mapagtagumpay. Sino po sila? Lahat daw po na nagtagumpay doon sa image. Nagtagumpay doon sa beast at sa image niya. Hindi nila tinanggap yun pong mark of the beast. So they are there. Why are they? Why are they there? To worship God. Nandun sila sa trono ng Diyos. So titignan po natin. Sino sila? Who are they? These are the people who have been saved from the tribulation. We first see them in Revelation chapter 6, verse 9 to 11. Kagaya po ng sinasabi ko sa inyo, maglalatag siya ng vision, babalik ulit. Kaya minsan parang ang hirap intindihin ang book of Revelation. Parang akala mo, dito to, ba't napunta dito, ba't eto na naman? Kasi po ganyan ang Hebrew literature. And sa Revelation chapter 6, verses 9 to 11, we first see this tribulational saints. Makikita po natin sila dito. Because of the opening of the 5th seal. Doon po sa 5th seal, nakita po natin na ito po yung mga martyrs. These are the souls of those who have been slain because of the word of God. And they cried out loudly saying, How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood on those who dwell on the earth? Sila po ito. At ano pong sagot ng Diyos sa kanila? They were told to wait until the full number is completed. So maghintay kayo at na makumpleto ang inyong bilang. And in chapter 7, pupunta po tayo sa chapter 7, we can see that their number is already complete. Dito sa Revelation chapter 7. Okay, if you have your Bibles, tignan nyo na lang po. And we can see the great multitude. Sila po ito. The great multitude, the tribulational saints. Sila ulit ito. Their number is already complete. And now, again, in chapter 15, in the heavenly scene,
we see this group again, called the tribulational saints. Palagi po silang ipinapakita. Bakit? Kasi pinagmamalaki po na they conquered. They conquered sin, they conquered the devil, they are victorious. Sila po ay mapagtagumpay. Those people who were martyred because they refused to receive the mark. They are victorious because, number one, they refused to take the mark. Ibig sabihin, kahit magutom sila, because in Revelation chapter 13, we remember that you cannot buy, you cannot sell, or you cannot have job without the mark of the beast. But these martyrs refused to take the mark of the beast. No? Pangalawa, they refused to worship the beast and his image. At pangatlo, they did not love their life. Hindi nila minahal yung kanilang mga sarili. Di ba sabi ng Bible, those who love their lives will lose it. But those who lose their life for my sake will find it. No? Kung minsan ang daming contradictions doon sa teachings ni Jesus Christ, no? We can see sometimes that the way up is down and the way down is up. Diba? Humble yourself before the Lord and He will lift you up. Lahat na nagpapakataas, binababa. No? Kapag paghahayaan mong mawala ang yung buhay, masusumpungan mo ito. Pero kung minamahal mong yung buhay, mawawala ito sa iyo. Yun ang sinasabi ko ng Lord. And so they are standing in the sea of glass and they have harps. Alam nyo, may dalawa lang instrumento sa langit. May dalawa lang instrumento sa Book of Revelation. Hindi ko sinasabing sa langit, sorry po. But in the Book of Revelation, meron lang po ako nakikitang dalawang instrument. Musical instrument. One of them is the harp. At yung pangalawa, alam po ninyo, the trumpet. Bakit kaya? Hindi ko rin po alam. No? Pero yun po ang nakikita natin. At usually, ang may hawak ng harps, yun po mga saved. So, dapat pala marunong tayo ng stringed instrument. Siguro automatic marunong tayo mag-gitara. Or marunong tayo mag-play. Kasi it's a counterpart of the guitar, di ba? Yung harp na it's a stringed instrument. And also trumpets. No? So, nandun po sila, they have harps, ibig sabihin, they are praising God. They are worshiping God. No? They are singing. Ano yung kinakanta nila? Ano po yung kinakanta nila nung mga saints na ito? The Song of Moses and the Song of the Lamb. Saan po matatagpuan yung Song of Moses? We can see this in Exodus chapter 15. Mahaba po itong song na to. No? At ipinaturo po ito ni Moses sa lahat po ng mga susunod na generation. Di po ba meron tayong mga song na pinag-aaralan natin when we were in elementary grades, yung mga folk song? Bahay, kubo. Hindi na po nawala yung sa isip natin, di ba? So kagaya po noon, sa Exodus chapter 15, si Moses meron siyang awit. At yung awit na yon itinuro, kaya makikita natin yung song na yon sa Deuteronomy chapter 32. Ibig sabihin, kailangan aralin nyo ito. Ano ba tong song na to? It's all about the song of deliverance. The song of deliverance from the Egyptians. Ito po yung makikita. Ito yung pinaka-theme dito. They were singing because God has delivered them from Egypt and from the bondage of Egypt. And they watched God's deliverance. They were already free, and for that, they rejoice. At ito po yung inaawit nila. Kaya tignan po natin, dun sa, kung bubuksan po ninyo, yung Book of Exodus, hindi ko po babasahin kasi napakahaba, pero gusto ko lang po na makita ninyo kung ano yung pinaka-tema dito. Exodus chapter 15, hanggang ito sa verse 18. Makikita po ninyo the song of Moses and Israel. Yung sinabi niya, I will sing to the Lord for He is highly exalted. The horse and its rider He has hurled into the sea. Andyan lahat kung anong ginawa ng Lord. It's all about yung pagtakas nila doon po sa Egypt.
That's why this is the song of deliverance, the song of Moses. Sa palagay mo, sino kayang kumakanta dito? The 144,000 Israelites. Kasi itinuro sa kanila to. Diba, nasa langit, the 144,000. At nandun din po yung mga saints, the multitudes. And makikita din po natin yung isa pang kanta. Ano po yung isang kanta dito? The Song of the Lamb. Where is the Song of the Lamb? Revelation chapter 15, verses 3 to 4. Anong sabi? Great and marvelous are your works, O Lord God the Almighty. Righteous and true are your ways, King of the nations. Who will not fear, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. For all the nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed. Ito po yung Song of the Lamb. It is a song of redemption. Yung kanina, Song of Moses is a song of deliverance. Ito pong Song of the Lamb is the song of redemption. Those who sang this has seen God's judgment upon the earth. This was a song of victory and redemption. Itong dalawang kanta na ito ay nagse-celebrate doon po sa kung paano ang pagliligtas ng Diyos. Kaya makikita po natin na hindi po nagkakahiwalay, walang dispensation dito po sa Israel at yung church. Walang dispensation. Kasi di ba dispensational po tayo. Because there is the deliverance of Israel and also the deliverance or the salvation or redemption of the sinners na naging saints or naging Christians. So, makikita rin po natin dito yung praise and worship. When we praise and worship God, pinupuri natin siya sa kanya pong mga katangian. Ano pong katangian ng Diyos? Ang sabi niya, great and marvelous are your works, and great is His works in creation. Diba? Nasubukan nyo na ba na tumingin lang kayo sa creation ng Diyos, makikita nyo may Diyos. Diba? Makikita nyo lang yung sunrise, yung sunset, makita mo yung mga ibon. Ano kaya sila nag-iisip? Anong ginagawa nila? Tayo, nakikita natin ang bawat isa, wala tayong kamukha. Wala tayong kaugali, wala tayong katulad. Tamark natin, walang katulad. Ilang bilyon na ang mga tao na nabuhay dito sa mundo, wala tayo kapareho ng tamark. That's God. Right? Great and marvelous are His works. Kumuha kayo ng dahon dyan sa labas. Maghanap kayo ng magkapareho, bibigyan ko kayo rito ng reward. Ang lakas ng loob ko kasi wala kayong makikita. Wala kayong makikita. Sa size, sa shape, sa color, kahit dun sa lines, sa veins na makikita nyo dun sa mga leaves, wala kayong makikita. Hindi ako nagsusugal pero pistahan tayo. Joke lang po yun. Okay. So great and marvelous are your works. Yung pagbubuntis ng tao. Bakit hindi na lang 1 month and then lalabas na? Bakit hindi pwedeng 10 months? Para mahaba-haba. Bakit iba ang pagbubuntis ng elepante sa tao? Diba? At sa mga aso at sa mga pusa. Bakit? Nakadesign ayon sa katalinuhan po ng Diyos. Marami, no? Pumunta lang po tayo sa San Marino, makita mo, pagtanaw mo pa lang sa paligid, makikita mo, there's God. Diba? Mga simpleng bagay po sa buhay natin. There is God. Because great and marvelous are the works of God. Marvelous in His works in His creation, at the same time, His works in redemption. Yung pagliligtas ng Diyos sa Israel, kamangha-mangha, di ba? Kung paano pong nahati ang Red Sea, kamangha-mangha din po kung paano iniligtas ng Diyos ang bawat isa sa atin. Walang magkatulad na testimony ng pagliligtas ng Diyos sa buhay natin. May similar pero walang magkapareho. Why? Nakadesign na rin kung paano tayo makakilala sa Diyos. Because great
And marvelous are the works of God, even in our salvation. Even in our redemption. At kung paano niya dinisign ang salvation through the death of the Lord Jesus Christ on the cross. Kamangha-mangha. Talaga. And because of this, these people, these redeemed, are worshiping and praising God. Alam niyo po, kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, at nag-uumapaw ang puso natin, naka-engross tayo doon sa ginawa ng Diyos sa buhay natin, ang dami po nating superlatives na masasabi sa Diyos. Kung minsan hindi tayo makapagsalita dahil hindi natin ma-describe ang kabutihan at ang kabanalan at ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin ma-explain. No? Sometimes yung Thanksgiving natin, sobra-sobra, na all we can do is to cry. Di ba? Umiiyak na lang tayo, or sometimes tumatawa ka mag-isa. Don't worry, I will not judge you. Or ngumingiti ka mag-isa. Because nakita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. No? And ang sabi dito, O Lord God the Almighty, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paboritong-paborito ko ito, lagi ko sila sabi. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Walang makapangyayari. Walang may kapangyarihan na hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. He is God Almighty. He is omnipotent. Tapos, ang sabi din dito, He is the King of nations. Bakit? Bawat nation may king, di ba? May leader, may president. But Jesus is the King of nations. He is holy. God is holy and perfect. And that's why He will judge. Everyone will worship Him. Does it mean that everyone will be saved? No. Pero ang sabi ng Philippians chapter 2, every knee will bow. Lahat daw ng nasa ilalim ng lupa, sino yun? Lahat ng nasa langit, lahat ng nilalang sa lupa ay magsasabi na Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Everyone will worship Him. And even those who pierce Him will see the coming of the Lord Jesus Christ. At sabi din po dito, for your righteous acts have been revealed. All His ways are righteous. Matuwid ang Diyos. Maybe we are saying parang ang Diyos hindi siya righteous or ang Diyos napaka-unfair niya. Pero makikita po natin in the future na lahat po ng action ng Diyos ay righteous. Meron siyang reason sa lahat ng bagay. May reason sa lahat ng bagay. Kahit nga sa kamatayan ng tao, may reason siya. Di ba? Kasi kung lahat mabubuhay, di lahat o hindi na mamamatay, di ba? Tignan po natin si Lazarus. Sino si Lazarus? Binuhay siya ng Diyos. Namatay ba siya ulit? Of course. Namatay siya ulit. Binuhay siya. Amen? Pero, namatay siya ulit. Bakit? Kasi nga nasusulat lahat mamamatay. Ganun lang po yun. Bakit po namamatay ang mga mahal natin sa buhay? Kasi po kailangan mamatay sila. Kailangan mamatay ako. Bakit ako nagkasakit? Or bakit ako magkakasakit in the future? Or masagasaan? O ano man? Kasi nga kailangan kong mamatay. Kasi lahat ng tao po ay mamamatay. Kaya kailangan pong maitatak sa isip natin para yung isip po natin ay clear, ang isip po natin ay may kapayapaan, may shalom. To believe that to believe on the righteous acts of God. He is righteous. He is fair. Alam niya ang lahat ng bagay at alam niya ang makakabuti po sa atin. May nakita po akong post sa Facebook, isang reel tungkol sa isang lola na napakatanda. Napakatanda talaga, 100 plus. Sinusubuan na lang siya, pero napakatanda niya. Buhay siya. Sinusubuan na lang siya, tas iba na yung itsura, wala na rin siyang buhok. Makikita mo na nakapikit na, pero buhay. Tas sabi ganun nung nag-post na sana daw marating pa natin yung edad na gano'n. Parang sample gano'n. May mga nag-comment. Ayoko naman pong marating yung edad na ganyan. Napabigat na po ako. Gusto ko pong mas mamatay naman ako. Di ba? Tama! Di ba? So kahit naman akong tanongin, ayoko na ng very, very long,
very long life. Yung tama lang. Diba? Meron ng member dati sa TFGC, member ni Bishop, kasama namin. Matanda na rin siya, pero sabi niya, naiinggit ako pag nakikita ko na may namatay na. Pero hindi siya problemado Hindi siya problemado. Ben familia sila, okay sila, Kristiyano sila, matanda sila. Pero naiinggit siya kapag may nauna na sa church na parang feeling niya, gusto ko kasi magpahinga na. O parang na-accomplish naman na niya yung, parang masaya na siya. Nakita na rin yung mga anak niya. Ay, puti pa siya. Ganun yung attitude. Masasabi mo ba yun kung wala kang close relationship sa Diyos? Di ba? Tapos yung kumare ko naman na namatay din sa cancer, ninang po ni JJ, ang sabi niya, ayoko maabutan kahit na ma-rapture pa ako. Gusto ko mamatay ako. Answered prayer. Namatay po siya. 5 years ago, namatay po siya. Si Ate Rosie. Isa po siya sa mga staff. Pastora din po siya sa TFBC. Bakit? Dinisayang niya eh. Ayaw daw niya ma-rapture. Masarap ang ma-rapture, di ba? Pero dinisayang niya, sabi niya, ayokong maranasan, gusto ko mamatay ako. Yun ang sinabi niya. And siguro, ganun din yung inilagay ng Lord na desire sa heart niya para free niyang matanggap ang kanyang death. Kaya nung nandun siya sa deathbed niya, alam niya. And she is ready. Diba? Yun po. God is righteous. Meron po mga bagay sa buhay natin na nakakalungkot, nakakaiyak, parang hindi mo kakayanin, etc. Pero alam nyo, habang tumatanda po ako, inamin ko naman, habang tumatanda po ako sa Panginoon, nare-realize ko po yung mga bagay na yan na, oo man, ang lahat ng bagay hawak ng Diyos. Kaya pala nasasabi ni Apostle Paul, sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Ang mamatay ay pakinabang, ang mabuhay ay kay Kristo. Pupunta ka lang sa presensya ng Panginoon. Bakit ka matatakot? Diba? Matatakasan mo ang buhay na ito na punong-puno ng subo. Pagdating mo pala sa langit, ay nako. Bakit ko ba pinag-pray? Nabigyan ako ng mahabang buhay. Diba? Siguro ganun eh. No? Once you understand na ang buhay natin hawak ng Diyos, hindi mo nasisisihin ng Diyos, bakit kinuha ang asawa ko, bakit kinuha ang anak ko, bakit. Hindi na siguro. Although malulungkot tayo, no? Natural yun kasi tao tayo. And in our fallen nature, kasi nga fallen nature tayo eh. We are sinful. Nandito lahat ng mga masama sa ating po na pinalitan po lang tayo ng puso ng Diyos nung tinanggap natin siya as Lord and Savior. But in our fallen nature, we tend to ask the Lord. We tend to blame the Lord sa nangyayari sa mundo. And, pero once na naintindihan mong salita ng Diyos, nakikita mo kung sino siya. Ang kapangyarihan niya, ang katuwiran niya, ang kadakilaan niya. Makikita mo na God is a sovereign God. Alam niya ang ginagawa niya. He is sovereign. And His ways are righteous. Revelation chapter 15 verse 5. After these things I looked. And then there is another vision. Nakita ko na naman, iba na naman yung nakita ni John, kaninang nakita niya. May connection lahat ito. Nakita niya yung 7 angels na naka-ready, na hawak nila yung bowls of the wrath of God. Kinonect niya doon na bakit ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit because of vengeance. Because of His righteous acts. Because of His final judgment dun sa ginawa ng mga wicked doon sa kanyang saints. At sa lupa. Ayun yung final vengeance niya. And then, sa verse 5, after these things I look, and the temple of the tabernacle of testimony in heaven was open. Kapag nasabi natin yung temple, ang pumapasok sa isip natin ay yung temple na ginawa ni Solomon, or the tabernacle of the testimony, yung tabernacle na pinagawa ng Diyos kay Moses, di ba? That's the tabernacle. Pero meron pa ng tabernacle, merong temple of the tabernacle of testimony in heaven.
Ang sabi dito, it was open. Bakit kaya open? It was closed. Bakit nakasara? Okay, tignan po natin. The tabernacle of testimony in heaven was open. Nakita po ni John na yung templo or tabernacle ay bumukas. Ibig sabihin, sarado ito. No? So there is a temple in heaven. When Moses built the tabernacle, mapapansin ninyo that God gave him specifications or instructions how to build the temple. Kasi kung tayo lang, magbibuild tayo ng church, ano gagawin natin? Yung sarili natin gusto, di ba? Gusto ko ganito, gawa sa kahoy or gawa sa bato. Ganito, okay na to. May bubong. Dinidesign po natin, di po ba? Sa harap yung altar. Pero iba po yung tabernacle na ginawa ni Moses dahil ang sabi po ng Bible, inutusan ng Diyos si Moses na gawin mo to ayon sa iniuutos ko. At sinasabi rin po yun sa Book of Hebrews, according to the pattern that God has shown. Yung po pinapagawa ng Diyos. So God gave him instructions how to make it, and He told him, be careful on how to make it according to what I have said. And God gave skills to men in order to make the tabernacle. Kaya nga, di ba, meron siyang skillful men na sila nag-design sa gold, sila nag-design sa pagpukit, sila ang nag-design sa kurtina. Lahat yan, dinisign, binigay ng Diyos. Ang sabi ng Bible, He gave the skills to men, yung karunungan. Para gawin, alam niyo po sa church, ganun din. May kanya-kanyang ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit? Meron kang purpose. Kagaya ng gamit sa tabernacle, ikaw ay gamit din ng Diyos. Ginagamit tayo ng Diyos at meron kang specification. Meron siyang inilaan na ito ang pinagagawa ko sa iyo. Ang hirap sa atin, naririnig natin yung pinapagawa ng Diyos, hindi tayo nag-o-obey. Pangalawang hirap sa atin, ginagawa natin yung hindi pinapagawa ng Diyos sa atin. At ang pangatlong hirap sa atin, ginagawa mo yung trabaho nung pinagbigyan ng Diyos ng trabaho, gusto mong gawin. May sarili po tayong gamit. At ang magandang balita, tayo po na clay lamang. Finorm niya tayo para maging kagamit-gamit. Gamit tayo. Sabi nga sa colloquial, no one is useless. Kahit nga basahan, may gamit. May pambabasahan ka dyan kung walang basahan. Kung wala yung punit-punit na damit dyan, wala. Meron kang pangukuskos. Gamitin mo yung damit mo. Wala pong useless. Ang tanong mo sa sarili mo, Lord, here I am. Gamitin niyo po ako. No? At ang sabi ng Bible, we are the temple of God. We are the tabernacles of the living God. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Which is in you, na nasa iyo. Therefore, glorify God through your body. Ito po sa ating mga Kristiyano, tayo ang templo ng Diyos, tayo po ang pinanahanan ng banal na Espiritu. Therefore, glorify God. Why? Because you were bought with a price. And that price is the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. And there is a specification for Him. Na gamitin mo ang buhay na yan, na binili at tinubos ng Diyos ng kanyang dugo. At huwag mong babaguhin ang templo na yan, na nasa iyo. It is holy. The tabernacle is holy. Kung napansin po ninyo, when Moses was there, yung tabernacle was filled with the glory of God because the presence of God is there. The tabernacle is holy. No one can enter the tabernacle except the priest because the tabernacle is holy. At dun sa templo po ni Solomon, ano pong sabi doon? The Shekinah glory of God filled the temple. Nandun po ang glory ng Diyos doon po sa templo na pinagawa ng Diyos kay Solomon. And so, mahalaga po yung temple na yun. And balik po tayo doon sa verse. 7 angels ngayon lumabas
have the 7 plagues came out of the temple. Merong lumabas doon sa templo kasi nga the angels there are holy. They can stand in the presence of God, di ba? They are holy at sila ay inutusan ng Diyos. 7 angels who had the 7 plagues came out of the temple, clothed in linen, malinis sila, clean, bright, nagniningning, at meron po silang golden sash sa kanila pong breast. So ipinakita po dito, yun pong mga angels. And sa verse 7, then one of the 4 living creatures, yung nakita natin sa Revelation chapter 4, nandun ulit yung 4 living creatures. Angels din po yun. Pero bakit sinabing 4 living creatures? Kasi kakaiba ang kanilang itsura. 4 sila na nagbabantay sa trono ng Diyos pero kakaibang itsura nila. If you go back sa Isaiah chapter 6 in our reading table, makita po natin, di ba, yung mga angels doon, yung the seraphims and the cherubims. Hindi mo maintindihan ang itsura. Di ba? 2 of them are covering their face. Bakit? Because of the presence of God, di nila maanong presensya ng Diyos. 2 are covering their feet and 2 are covering their bodies. Tapos, merong cherubims. Iba-iba yung itsura po ng living creatures na to. But, they are ministering to the throne of God. So then one of the 4 living creatures, sila po yung nagbigay, parang sa Lord's Supper, no? Siyang may mga hawak nun, ibinigay niya isa-isa dun sa 7 angels. Yung 7 bowls of the wrath of God. Narito, ang mga bowl or mga planggana na naglalaman sa galit ng Diyos. Ibinigay niya dun sa isang living creature, ipinasa niya dun sa 7 angels, at hawak-hawak ngayon ng 7 angels. At ang trabaho lang po ng 7 angels na ito ay ibuhos ng ayon sa pagkakasunod-sunod na inuutos po ng Diyos. Verse 8, and the temple was filled with the smoke from the glory of God and from His power. And no one was able to enter the temple until the 7 plagues of the 7 angels were finished. Wala na po ulit makakapasok dun sa presensya ng Diyos hanggat hindi natatapos ang galit or ang 7 plagues ng 7 angels. Ito po ang sinasabi ng Diyos. For my conclusion, I just can say that there is a time for reckoning. There is a time for judgment. God will judge. Maaaring may reklamo ka sa kapwa mo, o kanino man, naranasan mong injustice. God will judge. That's why God is saying, judge not, so that you will not be judged. Why? You are taking over the position of God. Sino lang bang judge? Ang Diyos. Ngayon, kapag nag-judge ka sa kapwa mo, inaalisan mo ng trabaho ang Diyos. Siya lang ang judge. Judge na. Why? Sabi ng Lord, vengeance is mine. There is the final wrath of God na ibubuhos niya po sa lahat ng tao. And I would like to end this sermon by saying what Amos says, prepare to meet thy God. Be ready. Kung sa ating pong kalagitnaan, meron po ngayon na hindi po sigurado or hindi handa na i-meet ang Diyos. Hindi handa dahil takot sa final wrath of God or maaaring sa lahat ng naka-join sa ating online. Kung sa palagay mo, pakiwari mo, hindi ka handa na humarap sa Diyos at natatakot ka na maaaring ikaw ay maiwan at haharapin mo ang matinding galit ng Diyos, inaanyayahan kita na magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad, tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Pagkatiwala niyo sarili ang iyong buhay sa Diyos at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Tayo po ay manalangin. Kung ikaw ang taong yan, kung ikaw ang ay hinihipon ng banal na spirito at maaaring hindi ka handa, inaanyayahan kita na sa isang maikling panalangin na may pagsisisi. Sambitin mo ang mga panalangin ito na galing sa iyong puso.
Hindi ang panalangin ito ang nagsisave sa'yo, kundi ang biyaya ng Diyos at ang puso mo na nakikita ng Diyos na taimtim na humihingi ng kapatawaran. Narito ang panalangin. Panginoong Diyos, kinikilala ko po na ako'y nagkasala. Hindi ko po kayang mabuhin ang aking sarili. Hindi ko kaya iligtas ang aking kaluluwa. Ako po ay umaamin na ako po ay makasalanan. At nagpapasalamat po ako sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus. Na siya ay namatay sa krus na parusahan para po ako ng lahat ng aking mga kasalanan. Upang ako ay magkaroon ng kapatawaran. Tinatanggap ko po ang Panginoong Jesucristo sa aking buhay, sa aking puso. Bilang Panginoon na siyang maghahari sa aking buhay at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan pinanga. Sa pangalan ni Jesus. Ito po aking dalangin. Tayo po yung dalangin. Ama namin, marami pong salamat sa inyong pag-ibig. Niligtas mo kami, minahal mo kami. Pinili niyo kami, Panginoon. Na pagamat kami po ay makasalanan, namatay po kayo para po sa amin. Marami pong salamat, Panginoon Jesucristo, sa pagbuhos ng iyong dugo at pagpira-piraso ng iyong katawan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Gawin niyo po kaming handa at tulungan niyo po kami na maging handa rin po kami na ibahagi ang inyo pong pagliligtas sa pangalan ni Jesus.